Good day everyone, I'm Nada K. Malang and I'm the first reporter of the Chapter 22, the trial of Dr. Jose Rizal. In this chapter, will be discussed how Rizal was unjustly accused of rebellion, sedition, and the formation of legal society, and how his trial reflected the unfair justice system under Spanish. The trial of Dr. Jose Rizal was one of the most controversial events in Philippine history. Unknown to Rizal, a plot was secretly arranged by his enemies to end his life. On September 2, 1896, just a week after the Philippine Revolution broke out, Rizal left Manila Bay for Spain. His destination was supposed to be to Cubao, where he planned to use his medical knowledge to help fight the yellow fever epidemic. However, before reaching Spain, Rizal was arrested in Barcelona and sent back to Manila. He was imprisoned at Fort Santiago, where his enemy demanded for his accusation. Eventually, Rizal was tried by military court on December 26, 1996. The trial was considered unfair and biased, and verdict was that by firing squad. This was later approved by Governor General Camilo de Pulvera, who scheduled the accusation for December 30, 1896. So, ang trial of Rizal, sobrang importanteng part ng Philippine history. Hindi alam ni Rizal na may plano pala ang mga kaaway niya na ipapatay siya noong September 2, 1896. Umalis siya ng Manila papuntang Spain kasi balak niyang pumunta sa Cubao para makatulong sa pag-combat ng yellow fever gamit yung medical skills niya. Pero bago pa siya makarating, nahuli na siya sa Barcelona, tapos ibinalik siya sa Manila. Doon siya nakulong sa Fort Santiago. Yung mga kalaban niya talaga gusto ng dugo niya, kaya pinilit nilang makulong at mahatulan siya noong December 26, 1896. Nagkaroon ng trial pero unfair at peke lang yung proseso. Ang verdict, death by firing squad, at inaprubahan ito ni Governor General Camilo de Pulvera noong December 30, 1896. Even before Rizal arrest, the Katipunan, the secret revolution society founded by Andres Bonifacio, made several attempts to rescue him. Dr. Pio Valenzuela, who was sent as an emissary of the Katipunan, met Rizal in Dapitan on June 21, 1896. During the meeting, Valenzuela shared the Katipunan plan to rescue him and bring him safely to Japan. However, Rizal rejected the plan because he did not want to unnecessary violence and preferred peace means, so the plan was not carried out. Bago mangyari lahat ng yun, may attempts na talaga na i-rescue si Rizal. Yung Katipunan na tinatag ni Andres Bonifacio, sobrang concerned sa buhay ni Rizal noong June 21, 1896. Pinapapunta nila si Dr. Pio Valenzuela sa Dapitan para kausapin si Rizal. Inunlock nila yung plano na ismuggle siya palabas at dalhin sa Japan, pero si Rizal ayaw niya. Sabi niya kasi na hindi siya sang-ayon sa violent way. Gusto niya peace reforms lang, kaya hindi natuloy yung plano. In August 1896, just before the start of revolution, Andres Bonifacio and Emilio Jacinto and other Katipuneros again tried to free Rizal. Their plan was to rescue him from the Spanish usurper
Castilla, which was docked in Manila Bay. At that time, Bonifacio and his men disguised themselves as sailors on the motor launch Caridad in an attempt to get closer to the Crusader, show how determined the Katipuneros were to save Rizal's life, even though their efforts did not success. So, matapos noong August 1896, bago pa magumpisa yung revolution, si Bonifacio Emilio Jacinto at iba pang Katipuneros nagplano ulit ng i-rescue. Target nila si Rizal habang nasa Spanish Castilla. Sila na nakapangkla sa Manila Bay, nag-disguise para nga sila as sailor gamit yung motor launch Caridad para makapasok, pero kahit determined sila, hindi rin naging successful yung plano nila. So in the end, yung trial ni Rizal naging symbol ng injustice. Kahit may chance na siyang tumakas, pinili niya na panindigan yung principles niya. Gusto niya ipakita na mas importante yung mga bayan at yung tamang laban kaysa yung personal na kaligtasan niya. At dahil sa accusation niya, mas lalo lang lumakas yung apoy ng mga Pilipino na lumaban para sa kalayaan. When Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, and other Katipuneros attempt to rescue Rizal, he confused. According to the text, Jacinto even approached him on the deck and said that they were heavily armed and ready to save him, but Rizal graciously declined, saying he knew what he had to do. He could have escape with Katipuneros' help, but instead he chose to stay and face his fate. Rizal preferred to remain with dignity in the clutches of Spain rather escape like a criminal. This decision showed his honor, but it also became his tragic mistake because it gave the Spanish colonial authorities the chance to condemn him. So, nung sinubukan ni na Andres Bonifacio, Emilio Jacinto at iba pang Katipuneros na i-rescue si Rizal, tumanggi siya. Sabi pa nga ni Jacinto na, "We are heavily armed and we come to rescue." Pero si Rizal, kalmado niyang tinanggihan ang sabi niya, alam niya, gagawin niya at ayon niyang tumakas. Actually, pwede naman siya makatakas with the help of Katipunan. Pero piniling niya manatili at harapin ang kapalaran niya para sa kanya. Mas honorable yun kaysa sa tumakas na parang kriminal. Ito yung naging matinding pagkakamali niya kasi nabigyan tuloy ng chance ang mga Kastila na tuluyan siyang hatulan. During his last trip to Spain, Rizal stayed abroad the Crusader Castilla from August 16 to September 2, 1896. At the same time, important events were happening in the Philippines. On August 29, the Spanish authorities discovered the Katipunan plans to rise in arms against Spain. By August 26, Bonifacio and his men had already launched the Cry of Balintawak, which sparked the Philippine Revolution. The struggle for independence had officially begun, with Rizal was still on the board the ship. Habang nasa huling biyahe niya papuntang Spain, si Rizal ay nakastay sa Crusader Castilla mula August 6 hanggang September 2, 1896. Pero habang nandun siya, malaking pangyayari ang nangyari sa Pilipinas. Noong August 29, nahuli sa Spanish authorities yung plano ng Katipunan na mag-alsa laban sa Spain, at noong August 26, naghanap na yung Cry Balintawak na siyang nagsimula ng Philippine Revolution. So basically, nagsimula na ang laban ng mga Pilipino habang si Rizal nasa barko pa. When Rizal learned about the uprising, he was not surprised. In fact, he already expected it
His only concern was the Spanish authorities might accuse him of being in love in the Blood Revolution even though he did not take part in it. Nung nalaman ni Rizal yung balitang tungkol sa revolution, hindi na siya nagulat or nagtaka kasi expected na niya yun. Ang concern lang niya ay baka idawit siya ng mga Kastila sa madugong revolution kahit wala naman siyang involvement. On August 30, 1896, Rizal received a letter from Governor Blanco who wished him happiness along with his two additional letters of recommendation from high official General Marcelo de Azcarga, a Philippine-born Spaniard and the Minister of Colonies. These letters were meant to show support for Rizal during his travel to Spain. Noong August 30, nakatanggap siya ng sulat mula kay Governor Blanco na bumati sa kanya ng happiness. Kasama pa dun may dalawang sulat na recommendation mula sa matataas na opisyal tulad ni General Marcelo de Azcarga, isang Pilipino na naging Spaniard official, at yung Minister of Colonies. Ito ay para masuportahan si Rizal sa paglakbay niya papuntang Spain. Finally, on September 3, 1896, Rizal left for Spain abroad. The steamer Isla de Pana. It was already his fourth time leaving Manila Bay for abroad. However, at the time, the revolution was raging in the province near Manila. Before their departure, Rizal wrote to his mother telling her not to worry and to trust in divine providence. He also said that is the better to die while doing some good than to die for nothing. This showed his courage and the sense of sacrifice. Pagdating ng September 3, 1896, umalis si Rizal sakay ng steamer na Isla de Pana. Ito yung pang-apat na beses mula sa Manila Bay, pero take note, by that time, sobrang init na ng laban ng revolution sa paligid ng Manila. Bago siya umalis, sumulat siya sa nanay niya. Sabi niya, huwag kang magkalala, nasa kamay tayo ng divine providence. Dagdag pa niya, not all who got the Cubao die. Anyway, if one has to die, it is better to die doing someone good. Ibig sabihin, handa siyang mamatay basta't may kabuluhan. On September 7, the steamer reached Singapore, a British colony. That night, Rizal fellow passenger Don Pedro Rojas and his son Periquin disembarked. Some of Rizal's friends in Singapore, including Rojas, tried to convince him to stay there instead of continuing his journey. However, Rizal did not listen and chose to remain on the ship, providing once again that he was determined to face his destiny. Noong September 7, nakarating sila sa Singapore sa British colony. Noong kinabukasan, bumaba ng barko yung mga amang Don Pedro Rojas at anak niyang Pernico na kasama ni Rizal bilang pasahero. Sabi pa ng mga kaibigan niya sa Singapore, lalo na si Rojas, na huwag na siyang magpatuloy at tumigil na lang para safe. Pero tumanggi si Rizal at nagpatuloy pa rin sa biyahe. Pinakita nito na desidido talaga siya kaharapin ang kapalaran niya at kahit alam niyang delikado na ito. Rizal arrest, imprisonment, and failed rescue in Singapore. When Rizal friends advised him to escape, he refused. He firmly said that he could not be a fugitive because he was innocent. This decision showed his courage and determination to face whatever judgment awaited him instead of hiding from the Spanish authorities. Nung sinabi ni Rizal ng mga kaibigan niya na tumakas na lang siya para makaligtas, tumanggi siya. Sabi niya, I can be the fugitive, I'm not afraid for I am innocent. Pinakita nito yung tapang at paninindigan niya. Mas pinili niya
harapin ang kaso kaysa sa magtago. On September 30, while the steamer had left the port, said and was cruising the Mediterranean Sea, Rizal was arrested by order of the ship captain following telegram instructions. From the Manila, he was deeply upset by injustice of the Spaniard and was confirmed to the captain during the rest of the voyage. On October 3, the Isla de Peña arrived at Barcelona with as the prisoner. The next day, he was awake by the sound of cannons being fired of the feast of San Francisco of Assisi, a better reminder of his capability. Noong September 30, habang nasa Mediterranean Sea, yung barko, bigla siyang inarrest ng kapitan ng barko ayon sa utos ng galing pa sa Manila. Na-shock at sobrang disgusted si Rizal sa injustice na mga Kastila. Kinulong siya sa cabin niya habang naglalakbay papunta Spain. Pagdating ng October 3, nakarating sila sa Barcelona sakay ng Isla de Peña. Kinabukasan, nagising siya sa putukan na kanyo para sa Feast of San Francis of Assisi, pero siya ay nakakulong pa rin. On October 6, Rizal was transferred to Montjuïc Castle in Barcelona. Ironically, General Despujol, the same official who had earlier exiled him to the Pitan in 1892, was now in charge of the prison where Rizal was held. The same night, Rizal was boarded onto the steamer Colon, which left Barcelona bound for Manila, marking the start of his final journey back home as prisoner. Pagdating ng October 6, dinala siya sa Montjuïc Castle sa Barcelona. Ironically, yung General Despujol na nag-asil sa kanya sa dapitan noong 1892, siya rin ang may hawak ng kulungan na iyon. Kinagabihan din, sinakay na siya sa barkong Colon papuntang Manila. Ito na yung simula ng kanyang final na journey, pagbalik bilang bilanggo. News of Rizal arrest soon reached his friends in Europe and Singapore. Dr. Antonio Regador and Sixto Lopez, based in London, quickly sent urgent telegram to a lawyer in Singapore, Mr. Fort, to attempt a rescue when the Colon docked in Singapore. Mr. Fort filed a petition in court of Rizal release. His argument was that Rizal was being illegally detained on Spanish steamer. Nung kumalat yung baleta ng pagka-aresto niya, mabilis kumilos ang mga kaibigan niya sa Europe at Singapore na sina Dr. Antonio Regador at Sixto Lopez. Mula London, nagdala ng telegram kay Mr. Fort, isang English lawyer sa Singapore. Plano nila i-arrest si Rizal pagdating ng barkong Colon doon. Nag-file pa si Mr. Fort ng kaso sa korte para mapalaya si Rizal. Ginamit ang argument na illegal detained siya sa Spanish steamer. Unfortunately, the Singapore court rejected the petition. The judge reasoned that the Colon was the workship carrying Spanish troops bound for the Philippines, making it a vessel of foreign power. Because of this, the court had no authority to release Rizal. Thus, the rescue attempt failed and the Colon continued its journey to Manila with Rizal still on board. Pero hindi naging successful ang planong dismiss ng Singapore judge. Yung kaso kasi ang barkong Colon ay workship
daw na may dalang Spanish troops papuntang Philippines. Dahil sa foreign power ito, wala silang jurisdiction para pakialaman, kaya tuloy-tuloy ang biyahe ng Colon papuntang Manila, kasama na rin si Rizal. Finally, on November 3, 1896, the steamer Colon reached Manila. Rizal, heavily guarded, was immediately brought to Fort Santiago. This marked the beginning of the final chapter of his life as he awaited trial and eventually his execution. Noong November 3, 1896, dumating ang Colon sa Manila. Si Rizal mahigpit na binabantayan, dinala agad sa Fort Santiago. Doon nagsimulang huling kabanata ng buhay niya, ang paghihintay sa trial na magdadala sa kanyang kamatayan. Rizal, destination, investigation, and evidence against him. While Rizal was imprisoned in Fort Santiago, the Spanish authorities searched for evidence that could be used against him to do this. They target many people's patriots such as Deodato Arellano, Dr. Pio Valenzuela, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Francisco, Timoteo Paz, and others. These men were brutally tortured in order to force them to implicate Rizal the revolution. Even Rizal's own brother Pasiano was arrested and subject to extreme torture. He endured intense pain inflicted by Spanish integrators, but he refused to say anything that would incriminate his young brother. His body was seriously injured, yet his spirit remained strong and unbroken. Habang nakakulong si Rizal sa Fort Santiago, desperado ang mga Spanish authorities na makahanap ng ebidensya laban sa kanya, kaya tinorture nila ang maraming Pilipino na patriots tulad nina Diosdado Arellano, Dr. Pio Valenzuela, Moises Salvador, Jose Dizon, Domingo Francisco, Timoteo Paz, at iba pa. Grabe yung ginawa nila sa kanila, brutal na paghihirap para lang mapasabi na si Rizal ang utak ng revolution. Pati si Pasiano, kapatid ni Rizal, hinuli at tinorture ng sobra, na balian at nadurog yung katawan niya ng dahil sa sakit ng torture. Pero kahit ganon, hindi siya nagsalita laban sa kapatid niya. Pinakita niya yung tibay ng loob at pagmamahal niya kay Rizal. On November 20, the preliminary investigation of Rizal officially began. He was brought before the judge advocate Colonel Francisco Olive. The investigation lasted 5 grueling days. During the period, Rizal was informed of charges against him. He was asked a question by judge advocate, however, was not allowed to confront or accusing the witness who testified against him, showing how unfair and less the trial process was. Noong November 20, nagsimula yung preliminary investigation kay Rizal. Siya mismo yung akusado at hirap siya sa judge advocate na si Colonel Francisco Olive. Yung investigation tumagal ng 5 araw, habang hirap para kay Rizal. Doon ipaalam sa kanya yung mga kaso at binigay siya ng tanong, pero unfair yung proseso kasi hindi siya pinayagan na makaharap o cross-examine yung mga witness na tumistigo laban sa kanya. Main types of evidence were present against Rizal: documents and testimonial. The documents evidence include 15 exhibits. Among these are 1. A letter from Antonio Luna to Mariano Pons, date October 16, 1888, showing Rizal connection with the Filipino Reform Campaign.
Number 2, a letter from Rizal to his family date August 20, 1890, which mentioned that the deportation were good because they encouraged the people to hate tyranny. Number 3, a letter from Marcelo H. del Pilar to Diodato Arellano date January 27, 1889, applicating Rizal in propaganda campaign in Spain. Number 4, a poem entitled Kundiman, elegantly written by Rizal in Manila on September 12, 1891. These documents were used by the Spaniard as a proof link Rizal with the revolution, even though most of them were not directly connected to violent activity. Dalawang klase ng ebidensya yung ginamit ng mga Kastila laban kay Rizal, documentary at testimonial. Yung documentary evidence na may 15 exhibit, ilan dito ay number 1, sulat ni Antonio Luna kay Mariano Fons noong 1881 na pinapakita raw na konektado si Rizal sa reform campaign sa Spain. Number 2, sinulat ni Rizal sa pamilya niya noong 1890 kung saan nabanggit niya na ang deportation daw ay maganda kasi matututo ang tao na kamuyan ang tyranny. Number 3, sinulat ni Marcelo H. de Pilar kay Diosdado Arellano noong 1989 na iniimplikan si Rizal sa propaganda campaign sa Spain. At ang pang-apat, isang tula na pinamamagatang kundiman na sinabing sinulat ni Rizal noong 1891 sa Manila. Ginamit lahat ng ito ng mga Kastila para ipakita na involved si Rizal sa revolution, kahit na karamihan dito wala naman talagang direktang koneksyon sa violent na gawain. Inipakita lang nito kung gaano ka-unfair at base yung trial na pinagdaanan niya. The documentary evidence against Rizal. One of the pieces of evidence present against Rizal was the poem entitled Kundiman, which expressed the oppression of the Philippines under Spanish tyranny. The poem described the Philippines as a land full of enchantment, but enslaved by chains, groaning under the grip of the despot. It also expressed hope that one day liberty would be achieved. The Spanish authorities claimed that this poem was the proof of Rizal's revolutionary idea and call for freedom. Isa sa mga ebidensya ginamit laban kay Rizal ay yung tula na Kundiman. So, dito inilarawan niya ang Pilipinas bilang isang lupang maganda pero nakagapos sa tanikala na nagdurusa sa kamay ng mga tirano. Nabanggit din doon ang pag-asa na balang araw ay makakamta ang kalayaan. Ginamit ito ng Kastila bilang pruweba na si Rizal daw ay may mga ideyang revolusyonaryo at nag-uudyok ng paglaya. Among the documentary evidence were also several letters. One was the letter by Carlos Oliver, September 18, 1891, which described Rizal as the man who would free the Philippines from Spanish oppression. Another was a Masonic document from Manila, February 9, 1892, honoring Rizal for his patriotic service. In addition, a letter signed Di Masalam, Rizal,
Physiognomy or Physiognomy was presented May 24, 1892 from Hong Kong. In this letter, Rizal supposedly state that he was preparing a safe refuge for Filipino who might be persecuted by Spanish authorities. Kasama rin sa documentary evidence ang ilang sulat. Halimbawa, isang sulat ni Carlos Oliver noong September, naglalarawan kay Rizal bilang taong magpapalaya sa Pilipinas mula sa mga Kastila. Meron din isang Masonic documents noong February 9, 1892 mula sa Manila nagbibigay parangal kay Rizal dahil sa kanyang patriotism. May sulat din si Rizal gamit ang kanyang pseudonym na dimalasang noong May 24, 1892, kung saan sinasabi raw niya na naghahanda siya ng iligtas sa lugar para sa mga Pilipinong iniusig ng Kastila. Another letter of Dimasalang, June 1, 1892, solicited the help of Committee in Patriotic Work. An anonymous andate letter to the Hong Kong Telegraph was also included condemning the Spanish authorities for exiling Rizal to Dapitan. These documents were used to suggest that Rizal was involved in organizing of inspiring resistance against Spanish. Meron pang ibang sulat na dimalasang noong June 1, 1892 na nanghihingi ng tulong mula sa isang commit para sa patriotic work. May kasama ring anonymous letter sa Hong Kong Telegraph na kumukondena na pag-exil kay Rizal sa Dapitan. Ginagamit ng mga Kastila ang lahat ng ito para palabasin na si Rizal ay aktibo kasali sa mga gawain laban sa Spain. More letters, we added the evidence such as from Aldefonso Laurel to Rizal, September 3, 1892, which state that the Filipino look up to Rizal as their savior. Another letter came from Rizal Segundo, September 17, 1893, informing an unidentified person but the arrest and banishment of Doroteo Cortes and Ambrosio Salvador. These documents were presented to future emphasize Rizal's influence among Filipino and his connection to the propaganda movement. Dagdag pa rito, may sulat si Aldefonso Laurel kay Rizal noong September 3, 1892. Nagsasabing tinitingala ng mga Pilipino si Rizal bilang kanilang tagapagligtas. Mayroon ding sulat mula kay Rizal Segundo noong September 17, 1893 tungkol sa pagka-aresto at pagka-exil nina Doroteo Cortes at Ambrosio Salvador. Pinakita ng mga dokumentong ito kung gaano kalaki ang impluwensya ni Rizal sa mga Pilipino at sa propaganda movement. Lastly, a letter from Marcelo H. del Pilar, Juan A. Tenluz, the pseudonym of Juan Zuleta, June 1, 1893, recommended the creation of the special organization to help me Filipino cause. Along with this script of revolution, speeches were included such as speech of Emilio Jacinto delivered on July 23, 1893, where Katipunan members praised Rizal as their national lead and hero. Another transcript was
was of a speech by Timtim o Jose Toriano Santiago in the same Katipunan reunion against associating Rizal with the revolutionary movement. Kasama rin sa mga ebidensya ang sulat ni Marcelo H. Del Pilar kay Juan A. Tanluz noong June 1, 1893 kung saan inirekomenda ang pagtatag ang isang special organization para sa layunin ng mga Pilipino. Dagdag pa rito, may transcript na mga speeches galing mismo sa mga Katipuneros, gaya ng talumpati ni Emilio Jacinto noong July 23, 1893. Doon inipahayag ng mga Katipuneros na si Rizal ang kanilang bayani at leader. Meron ding speech script mula kay Tim Jose Toriano Santiago ay isang Katipon reunion na muling inugnay ni Rizal sa revolusyon ng Kilusan. In summary, the Spanish authorities collect and use various letters, documents, and speech that mention or praise Rizal as evidence to convict him, even though many of these documents were not direct proof the Rizal led revolution. Their twist show he had inspired uprising against Spain. Sa kabuuan, lahat ng mga sulat o dokumento at speeches na nabanggit o pumuri kay Rizal ay kinalap ng mga Kastila at ginamit laban sa kanya kahit hindi ito direktang puwerba na siya ang utak ng revolusyon. Binaliktad at pinalabas nila si Rizal ang inspiration ng pag-aalsa ng mga Pilipino laban sa Spain. One of the pieces of evidence used against Rizal was his poem entitled Talisay. Right under the pen name Laong Laan. In this poem, Rizal was portrayed as a teaching the schoolboys of Dapitan how to fight for their rights. The Spanish authorities used this as a proof that Rizal was influencing young minds with revolutionary ideas. So, sa part na ito, trial ni Rizal, ginamit pa talaga ng mga Kastila ang isang tula niya bilang ebidensya. Ang title ng tula ay Talisay at sinulat niya under the pen name Laong Laan. Dito daw tinuturo niya yung mga estudyante na sa Dapitan na ipaglaban ang kanilang rights, kaya pinakita ng mga Kastila na para lang nagtuturo si Rizal ng rebellion. Aside from documentary evidence, the Spaniard also present testimonial evidence from the several Filipino who were either linked to the Katipunan or propaganda movement. These include Martin Constantino Aguiado del Rosario, Jose Dizon, Moises Salvador, Domingo Franco, Diodato Arellano, Pedro Serrano Lactao, Dr. Pio Valenzuela, at Antonio Salazar, Francisco Quezon, and Timoteo Paz. Their statement were used to strengthen the case against Rizal. Bukod doon, hindi lang documents ang ginamit. Nagpresent din sila ng testimonya mula sa mga Pilipino na konektado sa Katipunan at propaganda movement. Kasama dito sina Martin Constantino, Jose Dizon, Moises Salvador, Dr. Pio Valenzuela at marami pang iba. So, parang gusto nilang palabasin na maraming tao ang pwedeng magpatunay laban sa kay Rizal. After the preliminary investigation, Colonel Olive transmit the case records to Governor Ramon Blanco. In turn, Governor Blanco appointed Captain Rafael Dominguez as a judge advocate to the formally pures the legal action against Rizal. Pagkatapos ng investigation, si Colonel Olivia inipasan niya yung kaso kay Governor Ramon Blanco. Si Blanco naman nag-appoint kay Capitan Rafael
Dominguez bilang judge advocate para i-pursue yung kaso laban kay Rizal. Captain Dominguez immediately prepared a report and submitted it to Don Nicolas de la Peña, the Judge Advocate General for legal opinion. After reviewing the case, Peña recommended the following: that Rizal be brought immediately to trial, that he be kept in a prison, that an order of attachment be issued against his properties amounting the 1 million pesos as indemnity, and that he should only be defended in court by an army officer instead of civilian lawyer. Si Dominguez naman agad gumawa ng report at ipresa sa Judge Advocate General na si Don Nicolas de la Peña. Pag-aral ni Peña, nagbigay siya ng recommendation. Unang-una, isa lang agad sa trial si Rizal. Ikulong siya, i-attach o kumpiskahan ang kanyang mga properties worth 1 million pesos. At lastly, ipagtanggol siya dapat ng isang military officer at hindi ng mga civilian lawyer. The only right granted to Rizal by the Spanish authority was the right to choose his defense counsel. However, even the right was heavily restricted because he could only select from a list provided by the Spaniards. Ang interesting dito ay only rights na binigay kay Rizal ay yung mga pumili ng defensor niya, para kahit yung limitado pa rin kasi dapat magaling sa listahan ng mga Spanish officer. December 8, 1896, from the list, he chose one Lieutenant Luis Travel de Andrade of the artillery. The name was the familiar him because Luis was the brother of Lieutenant Jose Travel de Andrade, who had once served as Rizal's bodyguard in Calamba. Noong December 8, 1896, binigyan ni Rizal ng listahan ng mga first and second lieutenant. Pinili niya si Lieutenant Luis Tavel de Andrade. Familiar si Rizal sa pangalan niya kasi siya yung kapatid ni Jose Tavial de Andrade, yung dati niyang bodyguard doong nasa Calamba pa siya. Kaya siya ang pinili ni Rizal bilang defender sa trial. Magandang umaga po sa lahat. My topic is the trial of Rizal. Nasabi dito, ang gawain na balitaan niya noon si Rizal ng kanyang kapatid, at tulad ng kanyang kapatid, hinangaan niya ang mga mahuhusay na Pilipino. Binasa kay Rizal ang mga singil noon December 11. December 11 ang mga kaso ay binasa kay Rizal sa harap ng kanyang abogado sa mga tanong. Sumagot si Rizal. Ito ang sagot ni Rizal. Number 1, hindi niya i-question ang justification ng hukuman. Number 2, wala siyang dapat na amyendahan maliban na lamang mula noon siya ay deportasyon sa dapitan noon 1892 ay hindi na siya nakikibahagi sa politika. Number 3, hindi niya inamin ang mga paratang na pinililaban sa kanya. Number 4, hindi niya inamin ang mga deklarasyon ng mga saksi laban sa kanya. Number 13, ang kaso laban kay Rizal ay hiniharap kay Gobernador Camilo C. D. Polavieja na humihilili kay Gobernador Blanco bilang gobernador at kapitan general ng Pilipinas. May autoridad si Polavieja na mag-utos ng court martial para litisin ang mga akusado. Pwesto ni Rizal sa kanyang bayan noong December 15,
Sumulat si Rizal ng isang manipesto sa kaniyang mga tao na umapela sa kanila na itigil ang walang kabuluhang pagdanak ng dugo at upang makamit ang kanilang mga kalayaan sa pamamagitan ng edukasyon at industriya. Ang manipesto na ito na nakasulat sa kaniyang selda sa kulungan ng Port Santiago ay tumatakbo tulad ng sumusunod. Sinabi ni Rizal, aking mga kabayan, sa aking pagbabalik mula sa Espanya, nalaman ko ang aking pangalan ay ginagamit bilang isang sigaw ng digmaan. Sa ilang ng mga armas, masakit na ikakagulat ko ang balita. Ngunit sa paniniwalang tapos na ang lahat, natili ako tahimik sa tinuturi kong hindi na maayos. Ngayon ay nakarinig ako ng mga rumors na ang mga kaguluhan ay nagpapatuloy at baka ang sinumang tao ay dapat magpatuloy sa panggamit ng aking pangalan, masama o mabuting pananampalataya upang malunasan ang pag-aabuso na ito at upang hindi lilangin ang panggagamit upang malunasan ang pag-aabuso na ito at upang hindi linangin ang hindi nag-iingat, magmamadali akong sabihin sa inyo ang linyang ito upang malaman ang katotohanan. Simula nang magkaroon ako ng balita tungkol sa kung ano ang pinaplano, sinalungat ko ito, nilabanan ito at ipinakita ang ganap na imposible nito. Ito ang katotohanan at ang mga saksi sa aking salita ay nabubuhay pa. Ako ay kumbinsado na ang ideya ay lubhang walang katotohanan at kung ano man ang mas masahol pa ay magdadala ng mahusay. Rizal, Life, Works, and Writing. Paghihirap, marami pa akong ginawa nang maglaon sa kabila ng aking konsela. Sumiklab ang kilusan, kusang inaalay ko hindi lamang ang aking mga serbisyo, kundi ang aking buhay at maging ang aking pangalan, upang magamit nila ang mga ito sa paraan sa tingin nila ay angkop upang sugpuin ang paghihimagsik. Dahil sa kumbinsado ako sa mga kasamaang sasapit sa kanila, itinuri kong maswerte ako kung sa anumang sakripisyo mapipigilan ko ang mga walang kwentang kasawian ito ay patay na naibutihang palad para kay Rizal, ni Nicla Madera, ni Judge Advocate General Nicolas de la Pena, kay Gobernador Polavieja na sugpuin ang manifesto. Alinsunod dito, ipinagbabawal ang paglalahad-lahala nito, kaya't si Rizal ay naligtas mula sa kahihiyan ng kaniyang manifesto na maling pagkahulugan at hindi sinunod ng mga Pilipino sa mga bisig. Ang pinakamalungkot na Pasko ni Rizal, December 25, 1896, ay Pasko sa araw na iyon. Ang buong sakripisyohan ay masayang ipinagdiriwan ang karaniwan ni Kristo na isinilang upang tubusin ang sangkatotohanan, katauhan mula sa
kawalang katarungan. Napakadilim at masyadong maasayang Pasko para kay Rizal. Siya ay nakagawain na gumugol ng maligayang panahon na ito sa piling ng kanyang minamahal na pamilya o mahal na mga kaibigan, ay nagtagpuan ang kanyang sarili na nag-iisa at nalulumbay sa isang mapanglaw na selda ng bilangguan. Tunay na nga, ang Pasko ng 1896 ang malungkot na huling Pasko sa buhay ni Rizal. Siya ay nasa kawalan ng pag-asa para sa kanya. The Trial of Rizal. Sinabi dito, walang ilusyong tungkol sa kanyang karapatan. Nag-iisip tungkol sa kanyang walang pag-asang nakaso. Sumulat siya ng lihim kay L.P. Travial de Andrade tulad ng sumusunod. For Santiago, December 25, 1896, aking napakahusay na tagapagtanggol. Ipinaliwanag sa akin ng investigating judge na bukas ay dinidinig ang aking kaso sa korte. Naghihintay ako sa inyo kaninang umaga upang sabihin sa iyo ang isang mahalagang bagay, ngunit walang alinlangan na ang panghihigpit ng iyong trabaho ay hindi pinahintulutan na dumating sa gaya ng inaasahan ng investigation hukom. Kung may oras ka, gusto kitang kausapin. Pumunta mamayang hapon, mamayang gabi o bukas. Binabati kita ng maligayang Pasko. Ngunit inuulit ko, laging iyon matutulungin at mapagmahal na lingkod at kliyente. Ang pagliligtas kay Rizal ay isang mahusay na patunay ng kawalan ng katarungan at maling pagmamahala ng mga Espanyol. Higit pa sa isang komedya, ito ay malinaw na isang material. Si Rizal, isang sibilyan, ay natitiis ng korte militar na binubuo ng mga dayuhan opisyal na militar. Ang kanyang kaso ay hinatulan ng una. Siya ay itinuring na nagkasala bago ang aktwal na paglilitis. Nagpulong ang korte ng militar hindi para hatulan siya, kundi para akusahan at hatulan siya. Tinatanggap nito ang lahat ng mga paratang at testimonya laban kay Rizal at hindi pinansin ang lahat ng mga argumento at mga patunay na pabor sa kanya. Bukod dito, si Rizal ay hindi binigyan ng kanyang ng karapatan na kung saan ang sinumang akusado ay may karapatan na magkaroon ng isang tunay na hukuman ng hustisya na harapin ang mga saksi labang sa kanya sa bukas na hukuman. Noong ika-8 na umaga, December 26, 1896, nagsimula ang korte martiryal ni Rizal na gusali ng militar na tinatawag na Quarter de Espana. Nakaupo sa likod ng mahabang mesa sa isang elevated
elevated na diis ang pintong membro ng military court. Nakasuot ng kani-kanilang uniforme ng hukbo tulad ng sumusunod LP Col Jose Togares Arjona, President Cap Rigaldo Munoz Arias, Cap Manuel Riguera, Cap Santiago Izquierdo Osorio, Cap Braulio Rodriguez, Cap Dionos, Cap Fires Rodriguez. Naroon din sa courtroom sina Dr. Rizal ang akusado, Trivial D. Andrade, kanyang tagapagtanggol ng depensa, Kapitan Rafael Dominguez, Judge Advocate L.T. Enriquio D. Alcocer, prosecuting attorney at ang mga nanonood kabilang sa mga sa life works and writings. Ang mga nanonood ay sina Joseph Brecken, kapatid ni Rizal, ilang Deyor at maraming Castilla. Umupo si Rizal sa isang bangko sa pagitan ng dalawang kawal. Ang kanyang mga braso ay nakatali sa likod, siko sa siko, tulad ng isang karaniwang pilon. Nakasuot siya ng itim na hules sweat na may puting vest at itim na kurbata. Siya ay kalmado at marangal sa histura. Paglilitis ay binuksan ni Judge Advocate Dominguez na nagpaliwanag sa kaso laban kay Rizal. Pagkatapos niya bumangon si prosecuting attorney Alcocer at nagbigay ng mahaba at mapait na talumpati na nagbubuod ng mga paratang laban kay Rizal at hinimok ang korte na ibigay ang hatos ng kamatayan sa akusado. Ang mga nanonood na Espanyol ay maingay na nagpalakpakan sa petensyon ni Alcocer para sa hatol ng kamatayan. Akusahan si Rizal ng tatlong krimen: number 1, prevarication; number 2, desertion; at number 3, illegal na samahan. Ayon sa batas ng Espanya, ang parusa sa rebellion at desertion ay mula sa habang buhay na pagkakulong hanggang kamatayan, at ang parusa sa pag-oorganisa ng isang illegal na asosasyon ay correctional imprisonment at multang 325 hanggang 3,250 pesetas. Tapos ng prosecuting attorney na matapos na ang kanyang masiglang pananalita, si Defense Counsel Trivial D. Andrade ay tumayo at binasa ang kanyang mahusay na pagtatanggol kay Rizal. Tinapos niya ang kanyang pagtatanggol sa isang marangal ngunit walang saysay
na payo sa mga miyembro ng militar. Ang mga hukom ay hindi maaari maging mapaghiganti. Ang mga hukom ay maaari lamang maging makatarungan. Umupo si Lt. Traviel D. Andrade. Tinanong ng korte si Rizal kung mayroon siyang sasabihin. Pagkatapos ay binasa ni Rizal ang pagdagdag sa kaniyang depensa na isinulat niya sa kaniyang selda ng bilugan. Sa kaniyang karagdagan defense, pinatunayan pa niya ang kaniyang kawalang kasalanan sa pamamagitan ng 12 puntos. Number 1, hindi siya maaaring pagkasalan ng paghihimagsik dahil pinayuhan niya si Dr. Piolo Valenzuela sa dapitan na huwag bumangon sa rebolusyon. Number 2, hindi siya tumutugma sa mga radical revolution na elemento. Number 3, ginagamit ang mga revolusyosenista ang kaniyang pangalan nang hindi niya alam kung siya ay nagkasala. Maaari siyang tumakas sa Singapore. Number 4, kung may kamay siya sa revolusyon, nakatakas sana siya sa isang muro benta at hindi na siya nakapagtayos ng bahay, hospital at bumili ng lupa sa dapitan. Number 5, kung siya ang pinupuno ng revolusyon, bakit hindi siya kinonsulta ng mga revolusyonista? Number 6, totoong isinulat niya ang mga bylaws ng Liga Pilipina. Ngunit ito ay isang civic association society, hindi isang revolusyon lamang. Number 7, hindi nagtagal ang Liga Pilipina sapagkat pagkatapos ng unang pagkikita ay ipinatapon siya sa dapitan at ito ay namatay. Number 8, kung ang Liga ay muling inayos pagkalipas ng 9 na buwan, hindi niya alam ang tungkol dito. Number 9, hindi natupad ng Lega ang layunin ng mga revolusyonista. Kung hindi ay hindi nila ito pinalitan ng katipunan. Number 10, kung totoo nangang may mga mapapait na komento sa mga lihim ni Rizal, ito ay dahil isinulat ito noong 1890 nang ang kaniyang pamilya ay pinag-uusig, inaagawan ng mga bahay, bodega, lupa, kahit ano, at ang kaniyang kapatid ay lahat ng mga bayaw ay pinapatapon. Number 11, ang kaniyang buhay sa dapitan ay naging huwaran sa pagsubok ng mga commander ng politiko, militar at mga paring misyonero. Hindi totoo ang mga revolusyon ay naging inspiration ng kaniyang isang talumpati sa bahay ni Doroteo Orchongo, tulad ng sinabi ng mga saksi na gusto niyang harapin ang alam ng kaniyang mga kaibigan ang kaniyang pagtutol sa armadong paghihimagsik. Bakit nagpadala ang katipunan ng emisaryo sa dapitan na hindi niya kilala? Dahil batid ng mga nakakilala sa kanya na hindi siya papayag na anumang marahas na kilusan. Ang
hukuman ng military tulad ng dati ay natiling hindi naiiba sa pagsusumamo ni Rizal. Inisaalang-alang ng paggulo El Ticol de Gores, Arjona ang paglilitis at inuutos na linisin ang bulwagan. Pagkatapos ng maikling deliberation ng ang hukumang ng militar ay walang tutol na bumato para sa hatol ng kamatayan. Sa parehong araw, ika-26 ng December, ang desisyon ng korte ay isinumit kay Gobernador Polavieja kaagad. Humingi ng opinyon si Polavieja kay Judge Advocate General Nicolas de la Pena sa desisyon ng korte. Pinagtibay ng huliang hatol ng kamatayan. Trial at ipinag-utos ang pagbitay kay Rizal noon ika-30 ng Disyembre sa Bagumbayan Field, Luneta. Ang kanyang kautusan sa bagay na ito ay tumatakbo sa mga sumusunod. Maynila, December 28, 1896. Ilisunod sa nabanggit na opinyon, ipinarubahan ko ang hatol na idinikta ng court martial sa kasalukuyang kaso, kung saan ang parusang kamatayan ay ipinataw sa akusado na si Jose Rizal Mercado na dapat bitayin sa pamagitan ng pinagbaril na kanyang sa alas 7 ng umaga ng ika-30 ng buwan ito sa larangan ng Bagumbayan. Para sa pagsunod at iba pang maaaring tumutugma, ibalik ito sa tagapagtanggol ng hukuman, si Kapitan Don Rafael Dominguez, sa paglagda nitong nakakamatay na dokumento ng nag-uutos ng bitayin si Dr. Rizal. Nakuha ni Gobernador Polavieja ang walang hanggang puot ng sambayanang Pilipino. Siya at ang iba pang opisyal na Kastila na irresponsible na pagkamatay ni Rizal ay manatiling kasuklam-suklam ng mga kontrabida sa kasaysayan ng Pilipinas.